Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Now, pag-usapan naman natin itong vlogger na to ng mga Duterte na si Alvin Zarzate. Okay, kung natatandaan nyo guys, yung ICC nagpalabas ng information na hindi nila pinayagan si Duterte na mag-interim release. Di ba? Kasi sa mga factors na si Sarah nagsabi ng jailbreak, di ba? Now dito, may kita natin kung paano i-defend nitong si Alvin na to at kung ano sa kanya, ano sa tingin niya yung action na sinabi ni Sara Duterte. Okay? All right. Now, yan ang pag-uusapan natin. Let's watch the video from 1PH, okay? And let's listen. Na yun ni VP Sara, nangyari, you were there. I Tama was ba? there, Oo, correct, tapos sa yes. vlog mo kasi nangyari. So, kung ikaw ang magi-interpret dun sa sinabi ni VP Sara, hindi siya, Mm. ano, paano mo i-interpret? Oh, di ba? So tinatanong siya kung paano niya i-interpret yung sinabi ni Sara Duterte. Kasi yung mga ibang tao, ako mismo at saka yung ibang mga eksperto, nagsasabi na that's a serious threat, di ba? Imagine mo, International Criminal Court, ICC detention, tapos ang sasabihin ni Sara Duterte ay jailbreak natin si PRRD para makalabas na siya, di ba? In a kung titingnan mo, obviously, ano yan parang far-fetched idea. Yung malayong-malayo, di ba? Pero, later, ano sa tingin talaga ng international court, di ba? Okay, para sa atin, para sa mga siguro DDS dyan, sa kanila, joke lang. Okay, tingnan natin yung sagot ni Alvin. Yun? How Kasi serious was she during that no, time? it Oo. wasn't supposed to be categorized or characterized as a serious statement kasi Oo. yung Okay. Hindi daw dapat i-consider na seryoso. mga tao on a Facebook live kasi ma'am, nagko-comment na sila o kamusta na si former president, kailan makaka-uwi, ganito, ganyan. Then VP Inday Sara engaged jokingly doon sa mga nag-comment doon sa Facebook live. And I was quite surprised kasi talaga ma'am, even that I am not a lawyer, I'm really reading lahat ng mga documentary. Oh, okay. Hindi siya lawyer. Ano siya, vlogger ng mga Duterte doon sa sa The Hague. Okay, pero walang connection yung pag sinabi niyang siya, lawyer siya. Sige, continue. Pieces of evidence or even publicly readily available documents doon sa ICC website for me to be very much aware anong nangyayari sa progress ng kaso ni former president. Kaya I was super shocked. I think it can be characterized as one of the reasons doon sa mga, how do I say that, criticism dito sa ICC because they rely heavy emphasis on these particular instances, media statements, which can be easily, how to say that, which could be characterized as easily verifiable on whether or not it is stated on a serious or jokingly manner. Okay. So kumbaga, whether it's a serious or jokingly matter. Aba, okay. Anyway, I don't know guys if you know this person, pero natatandaan ko, pinagtanggol niya si Duterte sa isang news reporter doon sa The Hague na okay lang sa kanya, di ba? Yung nangyari na namatay yung halos 30 na alleged drug users daw na ng laban, di ba? So, yung kanilang pag-iisip bilang supporter ng mga Duterte nandiyan na. Hindi na natin yan makukuha, di ba? So pinagtatanggol niya pa, di ba? Yung halos ang daming namatay na inosente. Yeah, yun natatandaan ko sa tao na to. Tapos ito pa to yung si Alvin na to, isa siya sa mga vloggers doon sa site na nag-aaway-away sila. Kumbaga DDS vloggers kayo tapos nag-aaway pa rin kayo. 'Di ba? Kayo na lang nag-aaway kayo 'di ba? Okay, sige, continue natin. But it was there in the decision. So
I Okay. So yun. Inadmit niya na yung live Facebook ay nasa kanyang account at doon pa si Sara Duterte nagsabi ng, "Tara guys, jailbreak natin si PRRD." O, 'di ba? Siyempre nadamay siya. Siya yung pasimuno na paghawak ni Sara Duterte, yun, sinabi niya na, jailbreak natin, 'di ba? Kasi kung kahit ano man sabihin nila, puro joke na lang. Pero hindi yan ganyan. Hindi yan ganyan sa mata ng ICC. Okay? Continue natin. I would like to believe that in the appeal of the defense team, they are going to lay the foundation as to the arguments why such a decision was reached by the pretrial chamber. Na sana binigyan talaga ng interim release. This is, para sa akin, ma'am, as a spectator, this is a matter of right para kay former President being 80 years old, continuously incarcerated for more than 7 months already inside the ICC detention facility. And while the pretrial chamber is going to determine how they're going to proceed with the case against the former president, he should have been given the interim release kasi provisional freedom lang naman. Okay, pero nililis niya yung storya. Okay? Pero nahanap ko kanina na sinabi niya dito, balik tayo. Ito. Basically, ito. Used it was used in the decision Balik tayo. Okay, dito. against him as long as the interim release. This is only a provisionary freedom. Kasi yung sinabi ni Vice President Inday Sara, na-remember ko yun, ma'am, kasi doon yung time na tinake over niya yung Facebook live ko when we accidentally nagkita kami sa isang mall doon sa Amsterdam. Yeah. And the statement is basically parang joke lang yun, ma'am. It was not in a formal sense. Whoop. Okay, joke. Joke time. Pakita natin yung joke ni Sara Duterte. Ito. Okay, let's watch this. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? I-jailbreak na yan natin lahat. Okay. Ano ba yan? Joke ba yan? Well, kung titignan mo talaga, mukhang nagjo-joke tong si Sara Duterte. Diba? Para sa mata ng ibang tao na, or especially dun sa mga supporters nila, joke lang sa kanila. So let's continue more. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. Yung 16 million na yan, mula tayo doon sa ICC Detention Center. No? Di ba? Ang labo, no? Ang labo ng ng video. Anyway, labo din ng kanyang pag-i-encourage sa 16 million. Malabo ang idea na mangyayari, pero sa mata ng ICC, hindi yan malabo. Klarong-klaro na meron talaga silang plano na palabasin at ganyan kaseryoso yung ICC. Kaya ginamit yan ng ICC para hindi matuloy yung interim release nila. Okay? Now, tanong ko sa AI. Sabi ko dito, "Hi Gemini, what if a person jokes that they want to jailbreak the ICC detention? Can this be considered as a joke or in a serious note?" Okay. So bakit ko tinanong? Kasi dito at least may kita natin kung ma-weigh down natin yung situation kung meron bang side na dapat tingnan natin, di ba? So let's go down. Sabi dito, that situation falls in a legally gray area where the line between a joke and serious threat or incitement can be very very fine, and determination depends heavily on the context. So punta tayo sa dito, context and statement, public versus private. Was it casually comment among friends? Well, definitely hindi. Nangyari siya sa Facebook tsaka sa public area, di ba? Okay. Now, punta tayo sa potential for public alarm and disruption. Regardless of intent, if the statement causes panic, fear, or significant or operational disruption,
like lockdown, majority security response, the person could face charges, alarm, and scandals, or similar offenses, even if no actual crime was intended. Okay? So, kung meron kang ganyang public statement, merong kakulang parusa, incitement of or through threat for the statement to be considered a serious crime, like incitement or threat or legal standard often required the speaker that intent to encourage commission of crime of intent to threat taken seriously. A statement about jailbreaking ICC detention is far-fetched and ridiculous. Yes, it's ridiculous, di ba? Kumbaga, walang iyang idea na yan, di ba? Kasi how can she do it, right? So depende sa pag tingin mo. Sabi dito, unlike meet high legal bar, credible threat or incitement in most jurisdiction unless accompanying conduct other serious factor. In summary, as a pure joke, it's said privately or in context indicating humor is likely discussed as such. Kung sa privado, hindi sa public, okay lang. Kumbaga, joke, joke, joke. Pero if the cause significant public disturbance, even if it's a joke, the act of causing alarm, yan ang kanyang mangyari. A serious threat, okay. Given the nature of ICC detention, it would take extraordinary circumstances such as clear evidence of real plan. Okay, anyway, this part right here, wala naman nangyari. Pero, that can still cause, sabi dito, alarm or disruption. Diba? Kasi kung gagawin niyang joke, 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 pero nasa publiko siya in a public space on the internet, that can cause such thing. Kasi ma-impluwensya yung mga Duterte, di ba? At kaya nilang manipulahin pa rin yung kanilang mga supporters. Okay, na gawin ito or merong gawin. So there's a chance na kaya nilang mag-encourage ng ibang tao para pumunta doon at manggulo. 'Di ba? Kaya 'yun, ang interim release wala. Kasi sa mga ganitong statements sa kanila joke 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 pero sa ICC hindi yan joke. Taken seriously yan, 'di ba? Kaya ganun kataas yung standard nila para sa international law. Oh, 'yun. So, Alvin, sana man lang tama na yung pahawak mo kay Sara Duterte ng ng Facebook Live mo para hindi ka isa sa mga factors nang hindi lumabas si Digong. Okay? So thank you for guys for listening. If you have any comments or suggestion, please write it down and I will see you in the next video. Salamat po.